Malapit nang magkasundo ang Estados Unidos at Iran na posibleng matapos ang digmaan at magsimula ang mas mahigpit na negosasyon sa nuklear laban sa Tehran. Ngayong Miyerkules, Mayo 6, 2026 tumaas ang presyon dahil naniniwala ang White House na malapit na silang magkaroon ng isang pahinang memorandum na may 14 na punto. Ideklara ang pagtatapos ng labanan, ilabas ang mga nakapirming pondong Iranian ayon sa napagkasunduan at magpatupad ng limitasyon sa programang nuklear ng rehimen. Kasama sa panukalang $20 bilyong na mga nakapirming pondo, isang moratoryo sa pagpayaman ng uranium, unti-unting pag-alis ng mga parusa at isang bagong yugto ng 30 araw para tapusin ang mga detalye ng kasunduan. Wala pang pirmahan pero ito na ang pinakakongkreto nilang paglapit mula simula ng digmaan. Ikukuwento ko lahat yan sa'yo pero ngayon, siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated, makatanggap ng impormasyon sa real time at sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo, sa pamantayan ng kredibilidad. Ang negosasyon ay ginagawa ng mga kinatawang Amerikano na konektado kay Donald Trump, tulad din na Steve Witkoff at Jared Kushner, kasama ang mga opisyal ng Iran at tagapamagitan gaya ng Pakistan. Simple ang lohika ng Washington. Itigil ang labanan, muling buksan ang Strait of Hormuz, bawasan ang epekto sa merkado ng enerhiya at kasabay nito, pigilan ng Iran na patuloy na magkaroon ng malayang akses sa pinayamang material na nuklear. Ang White House. Ang mga sagot ng Iran sa mahahalagang punto sa susunod na 48 oras habang ang Islamabad at Geneva ay lumilitaw bilang mga posibleng lugar para sa susunod na round ng negosasyon. Pinakasensitibo ang usapin sa uranium. Ayon sa mga impormasyong kumakalat, gusto ng Washington na alisin mula sa kamay ng Tehran ang halos 2,000 kilo ng pinayamang uranium, kabilang ang humigit kumulang 450 kilo na may 60% na kadalisayan. Hindi pa ito ang antas na ginagamit sa sandatang nuklear, pero napakalapit na ito sa teknikal na antas na kinatatakutan ng Israel, Estados Unidos at ilang bansa sa Golpo. Dahil dito, ang paglalabas ng $20 bilyong ay hindi basta-basta isang simpleng diplomatikong regalo. Ginagamit ito bilang panggigipit para mapilit ang Iran na magbigay ng tunay na konsesyon, limitahan ang pagpayaman, tanggapin ang mas mahigpit na inspeksyon at bawasan ang banta ng nuklear. Ayon sa Reuters, mahigit 3,000 katao ang namatay sa loob ng Iran ayon sa Awtoridad Forensiko ng Iran. Sa Israel, ang mga misil na pinakawalan mula sa Iran at Lebanon ay pumatay ng 23 katao habang 13 sundalo ng Estados Unidos ang napatay at mahigit 300 ang nasugatan ayon sa datos na binanggit ng mismong Reuters. Sa kipot ng Hormuz, sinabi ni Marco Rubio na hindi bababa sa 10 sibilyang mandaragat ang namatay sa panahon ng krisis sa dagat. Nabuo ang kasunduan dahil umabot na sa subdulang presyo ang digmaan. Hindi nakatakas ang Iran sa pagkubkob na militar at ekonomiko, pero napanatili nito ang kapangyarihan ng pananapot sa kipot ng Hormuz. Malakas umatake ang Estados Unidos pero kinailangan din nilang harapin ang gastos sa pagpapanatiling nakaalerto ang mga barko, eroplano at tropa. Dahil sa libong ipit sa mga barko sa Golpo at daan-daang barkong naghihintay, lumawak ang digmaan mula militar hanggang sa bulsa ng buong mundo. Sinabi ni Rubio na humigit kumulang 23,000 katao mula sa 87 bansa ang nasa mga barkong naipit sa reyon. Dahil dito, pansamantalang sinuspinde ni Trump ang proyektong kalayaan, ang operasyong Amerikano para gabayan ang mga barko sa kipot ng Hormuz. Pero hindi pa rin natapos ang pressure ng militar. Nagpatuloy ang hukbong dagat ng Amerika sa pagharang sa mga pantalan ng Iran na malinaw na mensaheng pumili ang Tehran, makipagnegosasyon na yon o muling harapin ang pressure. Mas mabigat ang parusa kung gagamitin nila ang Hormuz laban sa pandaigdigang kalakalan. Pero ang Iran patuloy pa rin napapakita ng pagtutol. Tinawag ng tagapagsalita mula sa Komite ng Pambansang Seguridad ng Parlamento ng Iran ang inilabas na kondisyon bilang listahan ng kahilingan ng Amerika. At ayon sa mga source na nakausap ng New Arab, hindi pa raw umaabot ang mga pag-uusap sa puntong makakabuo ng pinal na kasunduan. Ipinapakita nitong sinusubukan ng Tehran magpalipas ng oras at subukin ang mga limitasyon at iwasang magmukhang talunan sa harap ng sarili nitong mamamayan. Mahirap ang realidad. Kung hindi luluwagan ng pagharang, kung hindi mababawi ang bahagi ng nakapirming pondo, at kung hindi mababawasan ang presyo ng Amerika, lalo pang mahihiwalay at mas magiging magastos panatilihin ang rehimen. Ang pagkakaiba ng panukalang ito sa mga naunang kasunduan ay nasa paraan.
Noong 2023 sa panahon ng administrasyon ni Biden, pinayagan ng Estados Unidos ang paglilipat ng $6 na bilyong ng mga pondong Iranian mula South Korea patungong Qatar para sa palitan ng mga bilanggo. Sabi ng gobyerno, ang pera ay para lang sa makataong kalakalan at may pagsubaybay. Kahit ganon, matinding batikos pa rin ang tinanggap ng kasunduan. Umalis ang Tehran sa negosasyon na naipalit ang mga bihag, naibalik ang pera at halos walang estratehikong gastos. Matapos ang mga pag-atake ng Hamas laban sa Israel, pumayag ang Estados Unidos at Qatar na hadlangan muna ang pag-access ng Iran sa mga pondong yon. Ngayon, iba ang modulong ipinapakita ni Trump. Pero lang papayagan kung may nuclear na hadlang. Pagluwag sa mga sanksyon lang kung may konsesyon. At kahit matapos ang digmaan, nananatili ang kondisyon sa pinayamang uranium. Negosasyong may pressure ito, hindi ito pagtitiwala sa Tehran, kundi mahigpit na pag-iit. Ginagawang kasangkapan ng panukala ang $20 bilyong para makuha ang mga limitasyong nuklear. Hindi ito simpleng kilos para pasayahin ang rehimen. Mahalaga ito. Gusto ng Iran ng pera, pag-ahon sa ekonomiya at muling pagbukas ng daan sa Golpo. Hinahangad ng Estados Unidos na mailayo ang uranium, magkaroon ng inspeksyon at mas matagal na restriksyon. Nakakatulong ang kasaysayan para maintindihan ang kahalagahan ng sandaling ito. Noong 1981, natapos na mga kasunduan sa Argel ang krisis ng mga Amerikanong bihag sa Iran. Kasabay ng pagpapalaya sa mga Amerikano, pinalaya rin ang mga nakapirming ari-ariya ng Iran at nilika ang mga mekanismo para maresolba ang alitang pinansyal ng dalawang bansa. Ayon sa kasaysayan, nakikipagnegosasyon ang Tehran kapag nagsasabay ang nakapirming pondo, panlabas na presyon at pampulitikang pananatili sa kapangyarihan. Ang pagkakaiba ngayon ay hindi lang bihag o lumang utang ang sentro ng negosasyon. Ito ay hayagang digmaan, kipot ng Hormuz. Pinagyamang uranium at panganib ng nuklear. Halimbawa, sa kasunduang nuklear noong 2015 pumayag ang Iran na limitahan ang ilang bahagi ng kanilang programang nuklear kapalit ng pagluwag ng mga sanksyon pati sa sektor ng langis. Ang problema ay nakadepende ang modelong iyon sa tiwala, inspeksyon at pangmatagalang kalkulasyon sa politika. Noong 2018, inalis ni Trump ang Estados Unidos mula sa kasunduan, ibinalik ang mga parusa at muling nagsimulang umusad ang Iran no enriquecimento. Ang aral para sa Washington, gagana lang ang kasunduan sa Teheran kung may matibay na beripikasyon, mabilis na parusa at malinaw na benepisyo sa sumusunod. Pinapatibay rin ng mga halimbawa sa ibang bansa ang lohika. Ang Libya ni Muammar Gaddafi ay pumayag na talikuran ang kanilang programa ng sandata na malawakang pagkawasak noong 2003 matapos ang mga taon ng parusa at internasyonal na pagkakabukod. Binuwag ng South Africa ang kanilang programang nuklear militar bago muling tanggapin sa pandaigdigang komunidad. Samantala, ibang ginawa ng North Korea, nakipagnegosasyon, bumili ng oras at iningatan ng nuklear na estruktura bilang pampulitikang panangga. Babala kay Trump, kung walang tunay na inspeksyon, mahigpit na takda at malinaw na kahinat na ng kasunduan sa Iran, maaaring samantalahin ito ng Tehran bilang pahinga, hindi diplomatikong pagsuko. Nakasalalay sa tugon ng Iran ang mangyayari. Kung tatanggapin ng Tehran ang batayan ng memorandum, posibleng formal na masuspinde ang digmaan. May 30 araw para idetalye ang kasunduang nuklear, palayain ang bahagi ng pondo, luwagan ang mga restriksyon sa dagat at buksan ang kipot ng Hormuz ng mas ligtas. Kung tumanggi ang Iran, maaring ibalik ng US ang mga blockade, palawakin ang parusa at muling pag-isipan ang operasyong militar. Sabi ng Anadolu, may opsyon pa rin ng Washington na ibalik ang blockade o simulan muli ang aksyong militar kapag nabigo ang pag-uusap. Para kay Trump, ang kasunduan ay paraan para umiwas sa digmaan nang hindi binibigyan ng tagumpay ang rehimen ng Iran. Para sa Iran, ito ay oportunidad para gumaan ang ekonomiya nang hindi tuluyang umaamin ng pagkatalo. Para sa mundo, posible nitong mabawasan ang banta sa langis, kalakalan at paglalayag sa Golpo. Ngunit ang susi ay pareho, makakapagpabago lang sa krisis ang nakapirming pondo kung may kalakip itong tunay na mga limitasyong nuklear. Kung wala ito, $20 bilyon ay magiging gatong lang sa susunod na tensyon. Sa inspeksyon at presyon, maaari yung maging kapalit na hihingin para wakasan ng isang digmaang nag-iwan na ng mga patay, mga barkong nakahinto at gitnang silangan sa pinakamataas na alerto.
Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Makikita ang mga news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.